Susan, hindi naman lahat ng nagmamotor kamote. Ayaw naman, Kuya Kim, gaya ng mga masisipag nating delivery rider. Kung minsan nga, silip sa social media na lang ang pahinga ng mga yan. Sa ilalim ng puno, ganyan ang pahinga. Natutulog sa ibabaw ng motor. Oo. Kaya ang ilan, para di sayang ang oras, kinuha na rin ang pagkakataong yan para sa dagdag kita. Yan ang kwentong idalam ni Marisol Abduraman. Waiting game is over para sa mga delivery rider. Pero hindi dahil ay ihahatid sila ng parcel, kundi para i-flex ang kanilang swabing pagsasayaw online. Sina Ryan, Yuki, Lemuel at Rick nagsimula sa paisa-isang dance cover hanggang sa unti-unting nakilala at nagkaroon ng following ang kanilang The Moves. At ang minsan magkasabay sa pag-aantay ng booking, ang pagsunod sa uploaded videos ng bawat isa, tila naging instant collab ng dance group na Quadros. Si Ryan, bit-bit ang kanyang hilig sa pagsasayaw ng maging delivery rider. Dancer na po talaga ako dati. Lumalaban po kami sa mga piyesta, kung saan may piyesta ang lugar, 2020. Bali, hindi ko naman po akalain na magbabiral po yung video ko. Wala po akong booking doon, tapos tinry ko lang po mag-TikTok. Ayun, nagulat ako kinabukasan, nag-viral na, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po. Mas madali raw makadiskarte sa oras ng pag-aaral kung ito ang trabaho. Mas pinili kong maging delivery rider kasi sa delivery rider, masawak mo yung oras mo. Lalo na't nag-aaral pa po ako noon. Dahil nga po sa pagiging delivery rider ko, doon po ako nakapagtapos na pag-aaral. Sa pagiging delivery rider din, nakahanap ng sapat na kita ang dating service crew na si Yuki. Nag-try po ako maging delivery rider. So sa unang pasok ko pa lang, medyo okay din yung kitaan. Kaya ngayon, tinutuloy-tuloy ko po siya. Ang buhay po ng delivery rider po ay hindi po biro. Kasi kami mga delivery rider is tuwing minsan holiday, pumapasok po kami. Doon po kami bumabawi ng kita para kahit paano may kikitain kami. Minsan, umuulan, umaraw, nagtitiis kami sa mga ganong sitwasyon. Sa halip na indahin ang kanyang pagod sa araw-araw na biyahe, kapag walang delivery si Yuki, pagsasayaw ang napagdidiskitahan niyang gawin. Nag-upload lang po ako, and then kinabukasan, parang nag-viral yung mga videos ko. Kaya sabi ko, tuloy ko na to para parang okay to . Sa pagiging rider at dancer online, nagbukas umano ito ng mga oportunidad kay Yuki. May mga endorsement din kami na kukuha through online, and then kikita kami ng amount of 1,000 lang, mga ganyan. So ngayon, medyo lumalaki siya. Malaki din na itulong din sa amin. Ang dating nasa opisina naman na si Lemuel, napaharurot ang mundo nang subukang maging delivery rider at content creator. Before pandemic po kasi, ako po ay government employee. So, nung nag-pandemic, nawalan po ako ng trabaho. Nanibago ako maging isang delivery rider kasi iba yung field of work. Malaki yung kaibahan ng nasa office kesa sa nasa kalsada. Hindi ko pa nagagamay kung paano ba mag-deliver or paano yung trabaho kapag nasa kalsada. Sobrang challenging kasi delikado yung pagiging isang delivery rider. At dahil na rin sa impluwensya ng social media, si Lemuel sumubok din gumawa ng dance video online. Nagiging delivery rider na dancer dahil yung iba kasi dancer na. So nakikita siguro nila sa online na ay pwede palang magsayaw tapos nagdi-deliver. Before po ako maging content creator, dancer na po talaga ako. May mga times po na ini-invite kami sa mga event or nag-guest po kami. So na-apply po yung pagiging dancer sa isang mga performance po namin. Samantala si Rick na walang hilig sa pagsasayaw noon, nagsimula sa panunood ng moves ng kanyang mga kasamahan. Sa dami ko na nakilala, puro mga rider na dating dancer. Nanonood lang ako, tapos may mga nakikita ako na trending na sumasayaw. Dahil sobrang boring na rin, nag-try ako mag-TikTok, tapos di ko akalain na yun, mag-a-up ako sa TikTok. Actually, hindi talaga ako dancer ano lang, nasubok lang ng panahon. Rider na, dancer pa. Pero ang dagdag nilang kita para umano sa kanilang pangarap at pamilya. During pandemic, sinapalaran ko yung buhay ko para sa pamilya ko. Kaya kailangan ko magdoble kahit gawa ng may anak na po ako that time. Mahirap sa akin kasi buhay na yung nakasalalay doon . Ako lang yung may trabaho sa amin.
Wala raw masasarap sa trabahong pinaghihirapan, lalo na't kung ang kanila umanong katuwaan at pahinga nauwi pa sa dagdag na kita. Ako si Marisol Abduraman at yan ang kwentong dapat alam mo.